Dahil meron pong mga nakapag-timbre sa amin na itong si Senator Alan Peter Cayetano ay mahusay sa video. Oh, ano ba to? Hidden camera ba yung ginamit ni Attorney Alan, ni Senator Alan? Malalaman natin sandali, kumbatsero, sapagkat importante din yan, kumbatsero. That's another piece of evidence. At pwede ba? Sa harap ng impeachment court ng isang senator judge may kumukuha ng video. Dali sige, another question, kumbatsero, is whether or not this piece of evidence is admissible in evidence. Yan ba malalaman ba natin ang materiality and relevancy, admissibility of that evidence? Kausapin po natin si Senator Judge Alan Peter Cayetano. Umahataw sa komentaryo 2x2. Magandang maliwanag pa ba, kumbatsero? Maliwanag pa. Magandang hapon po, Senator. Magandang hapon po, Anthony, Jerry, at sa lahat nating kababayan na nakikinig. Magandang hapon po sa inyo. Senator, unang-una po ano po ba yung camera o video na ginamit ninyo para masabi nyo huling-huli sa camera? Opo. Hindi po, actually hindi video picture. Ang gamit ko yung Samsung Tab for 3 reasons. Nakakalimutan ko kasi gusto ko ma-associate yung mukha ng witness sa sinabi niya. So, imbis na isulat ko sa papel, may camera to, tapos doon ko nino-notes. Pangalawa, dahil yung Samsung Tab may SIM card yan So, kung may mga messages yung mga staff mo, kung sino man habang nag-impeachment, hindi ka labas ng telepono. So, nung nagsasalita si Senator Miriam, nakita ko parang hindi nakasandal sa kamay ito, parang tinatakpan ng tenga. So, kinalabit ko si Senator P at si Senator Jinggoy. Nung natapos at tinanggal yung kamay sa tenga, nabuko nila na talaga palang nagtatakip ng tenga, hindi pala nakasandal lang. Actually, Senator, talagang bago pa ninyo masabi na nakunan ninyo, naipakita na nga sa ABS-CBN at ako mismo nakita ko. Kausap ko nga yung cameraman nyo at sabi nga niya, nakunan niya at nilagyan pa. Sabi ko, pasensya ka na. Nung nag-witness kasi yung cameraman, mataas pala sweldo nyo. Nag-ambisyon na rin ako magkukuha ng picture. Mataas pala sweldo dyan sa ABS-CBN. Ikaw muna. Marami pa ba kayong na-videohan dyan? Hindi po, karamihan talaga yung mga witnesses. Tapos yung notes ko kung ano ang kanilang nasabi. Pero kasi Anthony Terry, diba, tignan mo, ang ganda-ganda ng diskusyon today, ang dami-dami mga importanteng points on both sides, no, for the defense and the prosecution. Tapos dito na uwi yung issue. Kaya kanina, binibiro ko nga yung mga kapwa-senador. Sabi na, anong penalty bibigay natin? Sabi nga, kulong natin sa isang kwarto, lagyan natin ng mga TV, ipaulit-ulit natin yung kuha ng ANC kay Senator Miriam para medyo matuto siya na kahit hindi niya gusto yung kanyang naririnig, huwag siyang magpakita ng disrespeto sa mga West. No? But I mean, I wanna be serious about this issue because it's contempt is serious, diba, Jared Anthony? Pero ang nakaka-discarril ng mga pinag-uusapan ng impeachment court kung papayagan natin na gawin nila yon. Yung depensa, di ba, nag-press con din sila kung ano sinasabi nila at na-offend yung ibang senador. Pero nung paliwanag, sabi na, pasensya na po kayo. Mabigat yung issue. Heat of the moment din, may mga sinabi. So nakita nyo, hindi naman namin hinold in contempt. Pero yung harap-harapan na po, at ganun niya sagutin si Senator Miriam, medyo parang tingin po namin, medyo kung hindi kami mag-action, baka mangyari to ulit at ayaw namin mangyari to ulit. Opo. Pero dun po sa puntong, yun dun naman sa yung araw-araw na ginawa ng Diyos, si Senator Miriam, kinagagalitan na lang lagi ang prosecution at hindi lang sa paraang nile-lecturean o tinuturuan, kundi sinisigawan, binubulyawan pa. Hindi ba pwedeng mapagsabihan din na medyo bawas-bawasan yung ganong senaryo? Lalo pat nasa national TV, national radio, ang impeachment trial, hindi po katulad ng criminal court o criminal trial na bawal ang media coverage. Well, dalawang punto po, no? Una, hindi lang naman ang impeachment court ang sui generis. Si Senator Miriam naman sui generis din. Di ba? It's one of a kind din, no? Alam naman ng mga tao na ganun ang style niya.
yung substance na sinasabi niya mabigat, pero yung style at form kung paano niya sabihin, pa-lecture or parang pinapagalitan. Opo. Now, so yun ang una kong punto na kahit naman napapalabas parate, alam naman ng tao na pag si Senator Miriam, ganun ang kanyang style at nirerespeto, no? Yung pangalawa naman po, even assuming na hindi nila gusto or mali or for whatever reason, ang dapat ginawa po ng prosecution or nung abogado na yon, nung pinagpaliwanag siya, ang sinabi niya, pasensya na po kayo ma'am, with all due respect, hindi ko po gusto na nila-lecture o ganon. Pero pasensya, mali po na takpang ko tenga ko. Kung ganon po sinabi, o kaya after magsalita, mag-manifest sila. Mga congressman din po kami dito. Kung yun ang opinion ng Senator Judge, pwede ba? Pero wag naman po sana, di ba? Tignan yung ginawa po ni Congressman Fariñas. Tumayo. Sabi niya, with all due respect, pwede bang tanggalin niyo yung masamang salita na yon, yung with letter G, di ba? Ang sinabi ni Senator Miriam, no objection. So, ang punto lang naman dyan, two wrongs does not make a right, di ba? So, paano kung yung hindi ko gusto ang sinasabi? Magtatakip din ba ang tenga ang audience o magtatakip pa ng tenga ang defense o prosecution? So, it's more of how they reacted. Ayoko nang husgahan ko anong ginawa ni Senator Miriam kasi kanya-kanya kaming style dito. Pero yung kung paano sila mag-react or paano ipaabot sa korte na hindi naman siguro din tama yung ganon, doon po tayo nagka-problema. Opo. So yung motion po ni Senator Miriam duly seconded by Senator Pia at mukhang didesisyonan na ninyo ang yung bang papatawan na ng parusa. Ano ho ba parusa dito? Perpetual disqualification from public office? Meron ho bang kasamang ganong kaparusahan? Binasa po ni Senator Pia na sa Rules of Court, anything from a fine to imprisonment from 1 day or hanggang 10 days kapag ito'y mas mataas na korte, no? Apo. So although pabiro nga, sabi ko, isang araw lang ikulong dito kahit 8 oras, pero panay TV at radyo, panay boses ni Senator Miriam. Para medyo mas siyang nakikinig doon na hindi sinasakapan ng tenga. But I think we will be lenient doon sa actual na punishment. We just have to make a point na hindi dapat ginagano ng korte because wala kaming choice kung hindi to have order, no? But I think doon na mapuputol yung issue na yon. At sa mukhang doon sa motion ni Senator Pia tanggalin na sa hanay ng prosecution panel. Well, kasi under their control yun So, nagsosorry lahat ng prosecutor at actually, nung nakita ko si Chief Prosecutor Niel Tupas ay binubulungan yung abogado, akala ko magsosorry na siya, tapos na yon. Nakita ko ginagawa ni Senate President ang lahat ng pwedeng gawin para hindi siya i-hold in contempt pero parang palaban Di ba? Parang kinuputya pa yung korte. Kaya ganun nangyari. And again, may reiterate Anthony Jerry, di ba? Ang bibigat ng mga issue kanina. Yung 5 article, ano ba mangyayari doon? Di ba? Not guilty ba yon or binawi lang? Paano naman yung karangalan ni Chief Justice na araw-araw na sa TV yung 5 article na yon tapos bigla nang tatanggalin? Pangalawang issue, yung objection or yung 247 documents. Paano i-decide yon? Yung issue na bringing up ko na pati ba naman ang process server o security guard pagbabawalan na mag-testigo. So these are mabibigat na issue pero madidiskaril tayo kung ang mga counsel ay papayagan natin ganyan. Yan magiging issue. Hindi mo naman pwedeng hindi pansinin dahil nga nahuli nga ng cameraman yan Hindi naman siguro makukuha yon kung he didn't find it diba, there's something wrong with what he was doing. So linawin lang po natin, Senator Alan, hindi po video yung inyong kinuha. Hindi, picture po picture yan. lang. Picture lang po. Meron pong nag-text sa atin dito, Senator. Mukha daw pong nahahawa na kayo kay Direk Lino. Hindi nag-testify yung mga director dito. Tingin ko mas mataas sweldo nila kaso sa cameraman. Pero sa cameraman pa lang, maganda pala kabuhayan dun sa ABS-CBN. Kaya yun kasi ang nag-witness kahapon at kanina. No? But Anthony Jerry, napakabibigat ng issue na to at pinapanood kasi tayo. Diba? So gusto lang namin siguraduhin kasi may nag-text sa akin before at medyo tinamaan ako doon. Sabi niya, Sir, kung hindi nyo kayang tapusin ng mabilis yan at maging fair dyan, paano pa yung iba natin mga korte? Kasi remember, ang injustice ay nagsasuffer ang marami natin mga kababayan. Minsan, simpleng kaso, 2 years, 3 years, 6 years. Minsan, public official lang. Nag-attend po ako ng isang high-level forum tungkol po sa anti-corruption sa ating bansa. Nandun po ang mga pinakamatataas nating opisyal pagdating sa anti-graft, ang ombudsman, ang member ng korte. Ang average pala ho ng paglilitis isang anti-graft
court is 6.5 years. Ganun po katagal? 6.5 years. Meron pa tayong mga kaso na umabot ng 20 years, 25 years. Nagpatawa pa nga yung isa doon. Sabi niya, marami nga dyan, saved by death. Hindi saved by the bell, saved by death. Saved by death. Na nakakamatayan na nung Sa kinatuan yung kaso niya. So medyo tinamaan ako doon kasi totoo pala. Diba? Dahil nga tinitignan kung eto, pinakamataas na west na sa buong bansa, ang Chief Justice, tapos mga senador na naglilitis. Ganito pa nangyayari, tumatagal, maraming issues ganyan. Paano pa kaya sila na isang kaso na halimbawa bouncing check o kaso ng panggugulpe, kaso ng support sa asawang ayaw magbigay ng support sa kanyang anak o asawa, no? So I'm hoping talaga that we will have a very good impression on people here. That's why siguro naging kami masyado na to keep order dito sa korte na to. Opo. Senator, 2 punto lang doon po sa pag-withdraw ng 5 articles, pwede po ba kayo magbigay ng opinion niyo doon? Legal opinion. Kung pwede lang, but well, Anthony, not on the merits, no? Pero naalala niyo, minsan nagsalita ako, nagbigay ako ng kwento na yung isang sinabihan siya ng storya, pinagchismisan siya, pagkatapos ang nangyari ang ginawa niya kinalat. Tapos pagkatapos bumalik sa kanya, sabi sa niya, pare, sorry mali pala impormasyon ko sa'yo. So ang ginawa niya, sabi niya, pare, pumunta ka sa ibabaw ng bundok, yung unan, ikalat mo lahat ng feathers o lahat ng balihibo na nandito sa loob ng o pagkatapos ipunin mo ulit. Sabi niya, paano ko naman ipunin yan? Nakakalat na yan. Yeah, so yun lang naman ang comment ko dito Hindi binabawi ng prosecution yung akusasyon. Araw-araw nasa TV yan. Araw-araw pinag-uusapan sa radyo yan. And then hindi na sila magrepresenta ng evidence. Hindi naman kami pwede magsabi kung guilty or kung innocent. So, to be fair, sa Chief Justice, lingering yan. Nasa isip ng tao, yung bang lianbawa, yung sinabing midnight appointment. So, hanggang ngayon, nasa isip ng may mga kakausap po, sir, di ba midnight appointment? Hindi tayo umabot sa magbibigay ng ebidensya. On the other hand, Anthony Terry, kailangan natin intindihin na hindi naman pwedeng lahat ng oras natin sa impeachment court mapunta. Kagabi lang, nakikinig, kaninang alas 5 po, pinapanood ko kayo nung, di ba yung although yung topic nyo iba na nabanggit nyo rin yung pagtaas ng presyo ng langis. Opo, tama diba? po. Doon sa TV bago kayo lumipat doon sa Dos Portos, tapos yung mga presyo ng bilihin. No? So hindi naman pwedeng ubusin ng Senado ang oras panay impeachment na lang. So naiintindihan ko rin naman na kung tingin ng prosecution sapat na yung 3, bawiin yung 5. Ang problema, public yung accusation. At wala namang dito lumalabas na, boss, mali kami. Sorry, Mr. Chief Justice. So, medyo may konting unfairness din, di ba? Pero, Senator Judge, nabanggitin niyo yung unfairness. Hindi ba mas makakaramdam ng pagiging unfair si Chief Justice? At kung unfair sa kanya yun, hindi ba pwedeng ang defense mismo ay mag-object at sabihin na sa impeachment court, Mr. Presiding Justice, bakit natin papayagang mag-withdraw ito? Kawawa naman ang aming kliyente na nasa himpapawid lang ang mga bintang sa kanya, bigla na lang iiwanan ng ganon. In fact, nung una, nabasa ko sa diaryo yon na sinabi nga po ng isang counsel yon na hindi pwedeng withdraw lang. Mag-sorry kayo o magsabi kayo na hindi pala totoo yan. Di ba? Pero ang nangyari naman kanina, siguro para na, kasi kahit naman sabihin ng defense yan, hindi na siguro gagawin ng prosecution yan. So siguro para mapadali na lang, so parang tanggapin na lang natin na wag na lang magbalat sibuyas ang mga public officials dito. But ang problema nga, ilan linggo na yan, 25th day at ilan linggo na dinidiktik sa consciousness sa tao yung 8 akusasyon na yan. So I guess sometimes the system itself, Jerry, no, ang nagko-cause ng unfairness. Pero walang ibang solusyon Hindi naman tatanggapin ng prosecution na mali sila na wala yung akusasyon na yon, di ba? Pag sinabi naman namin ipresenta nila, dinidiktahan naman namin sila, di ba? So that's why I can't talk about the merits of that case, but I can see the fundamental, kaya siguro tumayo si Senator Miriam at kaya siguro galit na galit. Diba? Dahil although stricto siyang judge, ayaw din naman niya na may taong nayuyurak yung integridad tapos hindi mo pala patutunayan. Diba? Andun nga ho sila doon sa puntong yun na ipinapaliwanag ni Congressman Neil Tupas na tapos na sila
Kaya lang ano ho ba yung sinasabing bubuhayin uli? May narinig akong gano'n, kaya nang gagalaiti si Senator Miriam nag-rest kayo ng case, tinapos na ninyo ang kaso, tapos bigla ninyong bubuhayin kapag may testigo pa kayo lalabas. Dalawa po, yung reservation na malinaw na sinabi naman talaga ng prosecution kahapon, yung dollar account. So ang sinabi nila, just in case na biglang i-lift ng Supreme Court yung TRO, i-representa nila yung dollar account kasi pwede nang buksan. So yun, malinaw naman yun na sinabi nila. Pangalawa po, nabasa daw hindi ako nagkakamali, si mismong presiding Senator Judge, Senate President Enrile, nabasa daw niya sa dyaryo na mag-witness daw si Justice Sereno. So tinatanong niya, totoo ba yan? Ang sagot naman ng prosecutor, sinulatan nila pero hindi pa sumasagot. So dapat i-representa nila bukas. So, pero nung tinanong siya ulit, paano pag pumayag, i-representa niyo pa ba? Sumagot na siya ng hindi na. Kaya nga, nagbibiruan nga kami doon, sabi namin, hindi ba ang akusasyon ng prosecution, flip-flopping? Di ba? Pero minsan pag sumasagot, parang nag-flip-flop din Kaya naiinis yung ibang senator judge. But we might also all be guilty of that. Kasi minsan mahigpit ang korte sa ruling namin. Minsan maluwag. So, nag-flip-flop din ba kami? Kaya tama din si Senator Miriam na huwag tayong gagamit ng mga terms na walang legal meaning or meron eksaktong legal meaning. Kasi nagiging ginagamit ng tao at minsan mali yung konteksto. At malaman po, gagamitin po yan ng bagong 1,900 plus na mga abogado na pumasa sa bar exams po noong nakaraang taon. Senator, last question ko po sa inyo, no? Ano po ang gagawin nyo from today hanggang sa March 12 na po ba yung resumption ng trial? Well, unang-una yung trabaho namin bilang mga senador, no? So magsisesyon na kami ng hapon naman sa Tuesday at maraming nagpapaalam na magkaroon ng committee hearing. Number 2, pag-submit sa Friday nung offer of evidence, tignan na namin tong mga documents na to kasi dito mo makikita hindi lang yung dokumento pero yung purpose. Ano bang gusto mong patunayan dito? So, ang isang dokumento, pwedeng maraming pinapatunayan, pwedeng isa lang. So, hihintay naman namin hanggang Wednesday para mag-object naman yung depensa. So, sasabihin ng depensa, hindi totoo itong dokumento na to o kaya yung purpose nito mali o kaya illegal ang pagkakuha ng dokumento na to kaya sa ilalim ng konstitusyon hindi pwede. We will have to rule on that. So, inatas namin sa aming sarili na hanggang sa weekend matapos namin yan para Monday, actually, before Monday, dapat maibigay namin ng ruling sa grupo nila Justice Cuevas at ng defense kasi hindi nila masisimulan ang depensa nila nang wala kaming ruling dyan. Kasi tama po si Justice Cuevas na bakit kami magpapakita ng depensa namin kung sasangayunan nyo naman, alam mo, theoretically po pwedeng yung buong 247 documents ay hindi tanggapin ng Senado. So pag hindi namin tinanggap, wala na silang papatunayan sa depensa. Pero kung tatanggapin namin lahat, meron silang papatunayan. So yun ang gugugol po sa oras namin. Pero kanina nga nakatabi ko si Justice Cuevas at sabi ko sa kanya, Justice, sa internet nabasa ko, pinagbibintangan kayong dalawa ni Senator Enrile na meron kayong unexplained health. Hindi yung wealth, health. Kasi pareho daw senior citizen pero ang lalakas at ang tatalino at medyo mabibigat pa ang mga pinapasok dito sa impeachment ng dalawa. Senator, maraming salamat po sa inyo. Thank you, Magandang Senator. hapon. Maraming salamat. Thank you po. Si Senator Alan Peter Cayetano Combachero.